mula sa Community Legal Health and Policy Center. Magandang umaga, Sir Teodoro. Magandang umaga, Sir Teodoro. Umaga sa inyong dalawa at sana yung mga nakikinig natin ay medyo maganda rin ang kanilang umaga, although medyo dito sa amin sa Bay Laguna medyo cloudy pa rin, although wala nang ulan. Sensya ka no, Kapampangan ako kaya medyo nahaluan at pagsasalita. Okay, so salamat naman at naimbita ninyo ako dito sa inyong program. Naman, ito diretsahan na, no, Sir Teodoro, mula dito sa Makati hanggang dyan sa Laguna. Ngayon, diretsahan na. Naramdaman ba yung 20 pesos na presyo ng bigas? Ramdam ho ang 20 pesos na presyo ng bigas, lalo na sa nahanay ng magsasaka. It created so much injustice for them kasi bagsak presyo ang palay ngayon, magbuhat ng ipinangalandakan ng ating magaling na presidente na 20 pesos ang bigas. Yun ho ang pinaka-dilubyo ngayon na nararanasan ng mga magsasaka natin kasi nga bagsak presyo, 8 pesos to 10 pesos, 12 pesos na lang po ang presyo ng bigas. Paano naman ng palay? Paano naman ang ating mga magsasaka? Ngayon, yung 20 pesos na presyo ng bigas, yan ay campaign promise na pinaniniwalaan naman ng ating mga maraming botante. Isa yan sa dahilan kaya siya nanalo dahil nga sa ganon na hindi nila naman inintindi kung ano ang magiging epekto nito sa pangkalahatan. Okay? So, yun po rin ang aking medyo hinanakit sa inyo sa media kung bakit hindi ninyo tinitingnan yung farmers welfare, bakit dinidiin ninyo palagi na natutupad ba yung pangako ni BBM na 20 pesos per kilo. So, at dahil nabanggit nyo nga yan, Teodoro, no? Ano nga ba yung epekto? Magkano na nga ba ang palay ngayon? At gaano nga ba kalaki yung diferensya ng inaani nyo ngayon kumpara sa inaani nyo dati? Nung wala pa itong promise na ito, na pangako na ito. Ang realidad nga po, nung mapasa yung rice tarification law at ipinairal na yon panahon pa ni Duterte, ay bumagsak na rin ang presyo ng palay kasi nga yung RTL ang daming mga imported rice, so napapataon pa ang importation, dumarating pagtag-ani at nasaturate yung market. Sabi ng mga traders, hindi na kami makakabili. Ang dami naming mga bigas sa warehouse natin. Ngayon, ang NFA naman, dahil sa rice tarification law, ang kanyang i-import na lang, ang kanyang bibilin na lang ay para sa buffer stock. Ang buffer stock naman ay napakaliit. Ang nabibili lang nila ay good for 5 days. Okay? So, wala na ho yung parang influence ng National Food Authority para na rin siyang technically abolished doon sa pag-stabilize ng price na ginamit na instrumento nung panahon ni GMA, ni Pinoy, na bumibili ng sapat na bigas ng palay ang NFA, kaya hindi na monopolyo ng mga traders ang presyo ng palay, especially at the farm gate. At yun po ang nangyari sa magsasaka. At ang nakikita namin dahil dito na hindi na kumikita ang magsasaka at nalulugi na sila, ay ultimately hindi na sila magtatanim ng palay. In fact nga, ako ang rekomendasyon ko, pag rainy season, huwag na munang magtanim ng palay ang magsasaka. Kasi nga, kagaya ngayon, yung mga nagtanim dito sa amin sa Bay, lumubog. Wala naman tayong crop insurance. Paano sila babalik? Okay? At
Ito nga, At wala pinag-uusapan natin, no? Dahil world's top importer pa rin ng rice ang Pilipinas, which is ironic. Kung itama niyo ko kung mali, no, Chudoro, na world's top importer isa pa po rin ng magandang Pilipinas. tanong yan. Okay, paliwanag ko bakit tayo naging world top rice importer. Kasi dinaya nila yung calculation. Pinalabas nila, napakataas ng consumption natin na 153 kilogram per capita. So, paano yun naka-influence? I-multiply mo yan sa 120 million Filipinos na kahit na alisin mo yung mga nasa mga OFW na 10 million at i-multiply mo yung 156 lalabas yun na nga ang deficit natin napakalaki. So in other words, it's just an arithmetic artifact ang ginamit nila sa pag-compute ng rice requirement. Okay? When in fact, kung ang susundin nila yung ating tamang per capita consumption, which is only 110, na tumaas na rin dahil ang mga Pilipino masyado ng mga naging tumaas ang pagkain natin ng rice kasi halos rice na. Umabot sa 60% sa caloric requirement natin ang rice, whereas it should only be ideally mga 40%. Kasi nga, napakababa naman mag-consume ng gulay, ng prutas. At kasi daw, mahal din naman ang presyo ng gulay. Pero ang totoo naman, ay maraming Pilipino naman, diretso kung sasabihin, tamad na silang magtanim ngayon. Hindi ko maintindihan nga eh. Dito sa amin, ako lang nang natitirang naggagarden. Ako ay senior na 71 years old na. Pero, well, ginagawa ko itong positibo, pang-exercise, sa sunshine, etc. At ang kapuna-puna ngayon, although this is global, bumagsak ho ang consumption natin, naging very narrow yung kinakain natin. Alam po ba ninyo, dapat tayong kumain ng 40 different food species in a week. Okay? So given na yan po yung nabanggit niyo po, dapat ang kinakain natin. Hindi lamang yung isang sources ng pagkain. So another consequence nitong na hindi na yung calorie lang ang tinitingnan, hindi tinitingnan yung sinasabi nating healthy diet. Okay? Teodoro, given na ito yung may mga nabanggit ka na issue na kinakaharap natin ngayon dito sa sektor ng agrikultura, may mga nabanggit ka tungkol doon naman sa perspective naman ng mga farmers, mga inaing ng mga farmers dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po yung gusto ninyong marinig sa zona mamaya ni Pangulong Marcos pagdating sa usapin ng agrikultura? Ang sinasabi niya, yun daw 20 pesos na yan, tuloy pa rin naman ang pagbili ng NFA sa tamang presyo ng palay. Hindi ko lang alam sa kanya kung ano yung presyo na yon, hindi naman niya ipiniliwanag at kung ilang volume ang kanilang bibilhin. Otherwise, kasi ang problema nga nasa batas na yung RTL. Unless na ma-amend o position namin, magkaroon ng dapat na bagong batas. I-email ko sa inyo yung bagong batas, anong features noon. Later on, at pag-aralan din ninyo at pagtulungan natin at magkaroon ulit kayo ng interview. Itong nakasalong pa nga na batas ngayon, yung dalawa, HB1, at saka yung isa pa, yun ang magpapabagsak lalo sa pagsasaka ng palay. So, yun po, hindi ko po maintindihan kung ano ang kanyang ilalagay. So, siguro, ang problema nga ngayon, ano ang sentro ng kanyang zona. Kasi nga, multiple crisis tayo. Siyempre, ang medyo mainit ngayon, yung ng impeachment trial, ang constitutional doubt, sabi ng Supreme Court. So nawawala tayo ngayon sa other na important issues. Tulad ng agrikultura. Flooding, multiple flooding dahil sa climate change, yung mga maling proyekto na ipinairal. Ayun na nga, kung nabasa na ninyo, yung pastoral letter nung bishop ng, sa Caloocan, yung flooding dyan, ito raw ay dahil sa corruption, yung maling proyekto na pinairal to control, at saka yung
paggamit ng podo ng estimate ay 2 trillion. Ang sabi ni Senator Lacson, 1 trillion doon ay hindi pumunta sa project, pumunta lang sa pocket nila, sa bulsa nila, sa corruption, etc. So napakalaking issue. How do BBM address itong corruption? Pinakamataas daw ang corruption. The most corrupt budget ay ang 2025 budget. So yung mga ganun po, ewan ko po kung tatalakayin niya yan. Sana dapat yung ano yun. And then, ang pinaka... Doro, may huli akong tanong dahil may ipapasok lang kaming live feed. May huli akong tanong dahil dun sa huling SONA ni Pangulo, ang sinabi niya ay mahigit 9,300 na makinarya yung maipapamahagi. Kumbaga, tutulong ito sa pag-harvest ninyo, mapababa yung cost. Ito ba ay, again, tanong ko, ay naramdaman ninyo bilang magsasaka? Yes. Yung sa RCEP na yan, isa yan sa features ng rice tariffication law. Sa pag-ikot ko sa Pilipinas, ang sinasabi nila ay mismatch doon sa kanilang pangangailangan. Sometimes, binibigay nila mga malalaking makinarya. Paano papasok ang mga malalaking makinarya sa bukid nating maliliit yung paddies, etc. Kailangan nila, yung mga kuliglig, etc. So, yun po. Yung iba naman sinasabi nilang kailangan namin ay dryer, post-harvest facilities, etc. Pero pati yung post-harvest na yan, medyo may complicated din kasi yung design. Kaya nagkaroon nga ng natin ng mga pinabigay nilang mga flatbed dryers, lahat hindi ginagamit na magsasaka kasi ina-appropriate sa condition ng magsasaka. Ngayon, at yan ang inaasahan natin mamaya na maririnig, no, Teodoro. Maraming salamat po sa inyong oras. Marami pa sana kaming gustong itanong kaso may papasok tayo na live feed, no, mula sa Senado. Senado. Maraming salamat, Teodoro. Sana nga mapag-usapan ang usapin na para sa kapakanan ng ating mga magsasaka.